Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone guys sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pari, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, walang iba kundi ang paboritong hapon ng lahat, si Masahiro. Ay Hello Masa, guys. Hello Makoy. Kamusta? okay lang. Tagal ka rin din nakabalik dito Masa, no? Mga ilang episodes din, no? Mga siguro 3 weeks rin tayong huli Mga nakita. 3 weeks din. Kumusta balita? Nasa Japan ka na ba ulit o nasa Manila ka pa rin? Nasa Japan pa rin naman ako. Kasi guys, ito si Masa, ginagawang Quiapo ang Maynila at Japan eh. Ibang nakaangat-angat na sa Layla, yan eh. Pag wala kang asawa. Kamusta weather sa Japan ngayon, pre? Malamig. Malamig ngayon. Parang biglang nag-spike pababa yung yung lamig. So, hindi mo alam kung mag-snow sa area namin eh. Pero normally, nag-snow ba dyan? Dito sa area namin, not really. Like once every 2 to 4 years lang. Okay. Yung mga sa northern part ng Japan, yung mga may snow talaga. Pero para sa isang taong pangarap magkaroon ng snow, masaya ba magka-snow? Hindi. Sa Hassle siya. una lang, yung una siguro. Sa una, pag nakita mo, pero pag yung daily living, hindi siya masaya kasi Bad trip madulas, na siya. mababasa. Yung kailangan mo talaga ng special shoes for, for snow. Kasi Pangarap ko yun mababasa eh. ka. Mm. Yung kasi yun nga, nakapunta na ako sa iba't ibang bansa. Kadalasan tropical weather din, so bad trip, tabla lang. Pero recently nakapunta ako ng Australia sa Ah, South Korea. Nakaranas ako ng lamig na oo. abot buto. Pero Ilan hindi, degrees? nasa mga 5 years. Basta man, hindi ko alam, hindi ako specific sa temperature. Pero yung Ah, kailangan mo ng heat tech saka ng ah, mga 2 patong ng damit. ah, Pero ah. ang hindi ko pa rin nararanasan snow. Mm. Siguro parang isipin ko parang magiging bata ako pag nakaranas ako ng snow. Ganun ka rin ba yung unang beses mo nakaranas ng snow? Nung bata. Pag bata ka, talagang matutuwa ka. Pag matanda ka na, hassle sa trabaho. Mm. Kasi madidelay yung train eh. Mm. Speaking, ganda nung sinabi mo, pag matanda ka na. Ah, Kasi yun yung gusto kong pag-usapan natin ngayon. Kasi may nag-trending, alam mo naman mm. ng mundo ng internet, kung ano-anong mga kung ano-anong mga nagte-trending sa internet. And recently, may nag-trending na blind item. Mahilig ka ba sa mga blind item, Masa? Not really, pero nakikita ko siya sa Reddit eh. Sa Chika PH. Puta chika, mayroon pa bang chika PH? Meron pa. Doon ko nakikita yung mga mga balita eh. Iba yun. Baka bagong version yun. Chika Baka ba? PH. Oo, yun yung doon ko nakikita yung yung mga ganyang blind item or mga balita. Kahit nga hindi na blind item eh. Blatant na talagang theory minsan eh. Ah, Na pag may nakita sa screenshot, baka kasi ganito ganyan. kasi ako pre, medyo nag-veer away nga ako sa Mm. Reddit. Kasi parang, ewan ko, natatakot ako dun sa mga nababasa ko. Pero ito, since Ah, ito, hindi naman sa Reddit ko nabasa, nag-viral to from Reddit. May nag-pick mm. up from Reddit. So ito yung yung nabanggit mo nga kanina tungkol sa pagtanda. Oo. Parang ito na i-connect ko to dito eh. Kasi ang sabi dito, content creator couple bags 50 million peso deal to endorse controversial politician. At ikaw para tingnan mo kunwari tingnan mo kung mahuhulaan mo kung sino to. Pero ako sa title pa lang may idea na ako kung sino Oo. eh. Oo, meron na agad. May TV to sa pangalan eh. O kasi magbibilang ka lang naman ng content creator na couple eh. Oo. 'Di ba? Meron si Bugok TV. Ewan ko kung kilala mo si Bugok Sino yun? TV. Sino yun? Gago Bulakenyo yun, mabigat yun. Hindi, Mabigat sa sorry kasi hindi ka aware sa mga social media influencer na sa Pilipinas. Oo. Kaya, sorry sa mga hindi na ako aware sa mga social, unless nag-viral ka talaga na Oo. may Siguro ginawa ka or, siguro nakikita mo to pero hindi lang po tumatatak sa pero nakikita mo sila malamang sa timeline mo. Medyo may oh, virality rin to. Si Bugok possible, TV, possible. sino nga ba yun? Sergey Bin? Sergey Bin? Yes, yan, Sir Gaby. Yan, sila malupiton yan, yung mga mga Well, nagva-viral. si Malupiton pero yung sinasabi ko si Sergey Bin Yung kasi sikat couple. yung Ah. may jowa din siya na sa social. Yun Couple. din yung Bugok TV. Sila Sino pa ba? Si Zainab. Yan, yung jowa niya, Si Ray nagso-social media Parks. rin. Oo. Pero ito nga, well, sabihin na natin yung isa sa pinakasikat na couple, si Kong TV, saka si V. Cortez. Yan, sikat Mm. yan.
Ito, so basahin natin yung blind item ng Chismis. So, according dito sa blind item, a well-known Filipino content creator couple has allegedly secured a staggering 50 million peso deal to feature and endorse a senatorial aspirant in their content and video ads for their upcoming election. But ako dito sa first paragraph, medyo ano bang gusto mo? Himayin natin per paragraph o tapusin natin muna ng buo? Per paragraph. Sige, try natin per paragraph. Okay. So kung per paragraph nating papasahan to, pare, Al ikaw ba papatusin mo kung ikaw ang politician oh. with unlimited funds? Hmm. So ikaw si Amy Marcos o ikaw si Camille Villar? Oh, sige. Magbabayad ka ba ng 50 million kay Kong TV sa kay V Cortez para i-promote ka? Ako kung ako at titingnan ko yung value nila. Oo, kasi yung virality nila. Kaya ka nilang anuhin eh. Isipin mo na, ito na lang ilalayo ko na lang ng onti dito sa pinag-uusapan. Di ba yung may payaman fair sila? Di ba? Ang daming tao pa rin na nagpupunta doon kahit ang dami ng negative feedbacks like the previous ones, di ba? Hindi pa rin natitinag yung ano nila, yung pagkasikat nila, yung virality nila. You will tap sa market ng mga kabataan. Kung yun yung isipin ko, syempre, yung mga matatanda sa probinsya, you will tap the social media influencers sa ngayon. Kasi yan na yung mga, parang yung sabi nga na, yun na yung mga meta ngayon na kailangan mong katulong mo. Pera lang naman, pera lang na may pantatapat mo eh. Makikitain mo rin yan eh. Ako pare, parang hindi sulit yung 50 million eh. Kung kay Kong TV sa kay V. Mm. Sige, bigay natin yung, ang ganda yung sinabi mo, matatap mo yung kabataan. Kabataan market. Pero pare pag pumunta ka sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, pare di kilala si Kong TV sa kasi B. Oo. Para sa akin Mm. malakas, sikat si Kong TV sa kasi B. Puta, ilang followers yan eh. More than 12 million. Pero doon pa lang yun, pre. Parang binili mo ba ng, kung 12 million followers si Kong, palagay mo ng 12 million followers si Kong, Mm. tapos computein mo kung ilan yung followers ng kay V, palagay mo ng 6 million followers si V. Pero yung followers ni V, sigurado ako followers ni Kong yun. Oo. Nakuha lang, no? So kung yung 12 million followers ni Kong, i-compute mo sa 50 million, pare lugi ka dun. Hindi mo mako-convert yung 12 million followers ni Kong na iboto ka. Yun ang hula ko dyan. So Ano kung, rin naman kasi yan eh. Kumbaga investment. Kumbaga kung titignan mo in a business perspective, ano oo. yan eh. Mag-i-invest ka sa bagay na hindi mo naman alam kung mag-fail ka or magsasucceed ka. Mag-i-invest ka na mag-i-invest. Kasi yung payout niyan, kumbaga high risk, high reward ang nangyari sa kanila. Sa nakita Pero, ko. pero ikaw, pre, 50 million pesos budget mo, kukuha ka endorser. Kung TV pipiliin mo, kunwari Sarah. Mm, Sarah, Geronimo? Sarah Hieronimo or someone na mas mainstream. 50 million, pre. Kasi baka kasi ano eh. Dito Mas mahal napapasok si yung Sarah. morality na rin eh. Kasi, Morality. kasi, Putay, in-endorse nga ni Sarah si ano eh. Si pangalan nun, sila si Anggara. yun lang. Yung budget na siguro papasok dito. Di ba? And ikaw ba maniniwala ka? Si Sarah, medyo prime Sarah pa yun yung dati. 50 million. Tingin ko, hindi more than 50 million ang binayad ni Anggara kay Sarah nun. Sino ang garato yung ano, yung matanda? Yung bata. Ay, yung Di ba bata. may kanta pa yun? Anggara na sa Senado. Hindi mo natatandaan yun? Hindi, hindi. O baka medyo bata ka pa nun. Yung first term ni Anggara, pre, Sarah. Kasi ako sikat si Kong TV. Hmm. Pero enough ba siya para magpanalo ka, para maipanalo ka sa Senado? Pero ito na lang rin titignan ko dyan eh. Yung titignan natin yung 50 million. Sa tingin ba natin yung 50 million na yun is malaki ba talaga sa kanila yun? Or parang 50 pesos lang sa kanila yun? Kasi allegedly lang rin naman yung pwede siyang ano talaga, di ba? Yung May, 50 may million punto ka. baka talagang 100 pa yan. 50 lang para hindi sila masilip. Di ba ganon? Pero kasi ito blind item to eh. Oo. Kaya ako kasi medyo hindi ako bilib sa mga blind item. Mm. Um, ewan ko kung natatandaan mo, nag-showbiz reporter ako. Hindi kami Oo. nagba-blind item doon, pre. Parang ano to eh, more on straight up to. Pero ito, ako dito sa first part, di ako naniniwala na pwedeng mabili si Kong TV sa kasi B. Cortez, pero hindi ako maniniwala na bibilin sila para mag-endorso ng halagang 50 million. Parang
Okay, swerte nila, good for them kung nakatanggap sila Mm. ng 50 million. Pero malabo. Kasi ito pa, kasi kung ako yung magbabayad kay Kong TV sa kay B. Cortez ng 50 million, ang demand ko dyan sa bawat vlog mo, nandyan mukha ako. Mm, Baka ano to, baka collab, isang collab lang, tapos parang na-blown Yun, out of proportion. exactly, pre. Oo. Kasi nagkaroon ng collab. Oo. Bago sila ikasal, finiture nila si Camille Villar. Ah, yung Nandun ba, sa vlog ni V. yung ba yung nag-viral na parang nasa Nasa farm shopping cart sila? siya. Ah, okay, iba pa pala yun. Tapos yung isa lumabas sa vlog ni Kong si Camille Villar. So, para sa akin, hindi ko talaga matanggap. Kasi kung ako, magbabayad ako ng isang vlogger ng Oo. 50 million, pre, ang vlogger, ang market niyan, yung vlog niya. Oo. So, dapat, kung babayaran kita ng 50 million, pre, galit na galit yung mukha ko dun sa vlog mo. Minu-minuto, nandun ako, babanggitin mo ako. Oo. Hindi, ano lang talaga, feeling ko ano lang to, yung parang barya lang sa kanila to eh. Parang, di ba? Invest, parang, andun na tayo, itong mga taong to. Ang lalaki ng pera niya. Hindi ate alam kung magkano ba talaga net worth nila. Baka nga, yung 50 million na yan, eh, parang, Ito alam mo yun, lang. isang Sa araw lang bagay, nila yan. sa Di bagay ba? dyan papasok, maganda rin yung punto mo. Dyan papasok pre yung, alam mo yung kasabihan na nagbigay ng 100 pesos saka nagbigay ng 1,000 pesos, sino yung mas malaki ibinigay? Alam mo ba yon? Ay, parang narinig ko, pero hindi ko alam yung buong ano. Sample, ikaw pare, ako pare, may humingin tulong sa atin, tropa natin. Ah, Binigay ko 1,000. mm, Kasi yun yung barya ko. oo, Pero ikaw, binigay mo 100 mo, last money mo na yun. oo. Sino mas malaki binigay sa atin? Siyempre, ikaw kung titignan nung binigyan, ikaw yung nagbigay. Kung Oo. titignan sa perspective ko, ako, Ikaw ang mas bigay kasi binigay mo yung full money mo. oo, full Maganda yung money ko punto eh. mo. Kasi yung punto mo, yung 50 million, barya sa kanila, pero sa atin, yan ang hindi natin kikitain sa buong buhay natin. Oo, kung Diba? kitain man natin yan, binaril na tayo. O, tama. Sige, tuloy natin yung dito. So the female half of the duo has reportedly been bragging about the lucrative deal to fellow influencers, even questioning why they haven't jumped into the opportunity to work with this generous politician. However, this aspirant hails from a notorious political dynasty accused of land grabbing and threatening farmers into supporting them. So dito pa lang, alam mo na kung sino to. Parang wala nang, ano, wala nang sugar coating. Uh, yung ano, ito yung blind item na napaka-obvious na hindi Oo. man lang nag-effort na pahirapan ka Ah. mag-isip. Y- Ang kulit din. Parang ano rin eh, yung, yung first part pa lang na ano, bragging about. Kasi parang pwede mo siyang sabihin na ano eh, kung galit ka sa tao, pwede mong i-twist yung bragging into like, kasi 'di ba ang ano nila, ang parang ang motto nila, hatak hatak tayo pataas lahat. Oh, hatakan pataas, hatakan Hatakan pataas. pataas. So parang siguro nung ibang tao nakarinig. I'm not defending anyone here. Ito parang ang motto nila ay hatakan pataas. So kaya iba sa kanila, sa within circle nila, hatakan sila. Oh, may ganito kami nakuha. Baka pwede nyo rin ito makuha. 'Di ba? Kasi nung ibang tao nakarinig, nagyabang na, ano, 'di ba? Bragging na ang dating. Pero ako, ewan ko pre ikaw, Hmm. tumanggap ka ng 50 million. Oo. Halimbawa, ikaw, Hmm. pagyayabang mo ba yun? Isisikreto ko yun eh. Ikaw ba yayabang mo yun? Halimbawa lang, o sige, Ah. gamit tayo ng ibang evil. Oo. Huwag kay Villar. Ako sinabi ko na dito, pre, bigyan ako ni Marcos ng 1 million, baka i-endorse ko pa sila kahit anong gawin nila Marcos. Kunwari lang. Ah. Pero pare, aaminin mo ba sa tao yun? Puta na tumanggap ka ng ganun. Hindi mo na aminin Ah. yun. Feeling ko blown out of proportion din yung 50 million eh. Parang Mm. siyempre chismis na rin to eh. Why not make it bigger? 'Di Oo, ba? di ba? Parang escalated yung 50 million. O, palagay mo na mga 5 million. Ah, 75. Tapos, hindi mo ipagyayabang yun, pre. Oo. Tatago mo yun. Malamang may mga close-close pa yan. May NDA yan. Ay, ito pa isa, susunod na statement. Despite the glaring controversy surrounding this family, the couple appears unfazed. Desperate for financial lifeline amid declining engagement and struggling businesses, they seem to have fully embraced their content central team, money above anything else. So, doon pa lang tapos na kasi nga team payaman. So, ito nga yung Oo. nilalapitan nila. But at what cost? Dito mo malalaman pre na itong statement na to medyo contradicting. Oo. Alam mo ba't ko nasabing contradicting? Mm.
Kasi, ang pinopoint out nila, malakas sila kong TV para bayaran Oo. ng 50 million. Oo. Pre, biglang sinabi niya declining yung number nila kong TV. Which is true para sa akin, tapos na yung peak nila kong TV eh. Hmm. Para sa akin, ano eh, parang steady na lang. Tapos na yung, kumbaga tapos na yung ano, Virality ama, nila. yung pinakataas nila. Ah. Kumbaga, pwedeng ito, maintaining na lang to, waiting na lang sila ulit kung magpipick sila ulit. Bakit ka mag-invest ng 50 million sa taong nagde-decline na ang numbers? Possible na may inside ano rin yan eh. Parang may inside job. Possible. Ayun yung nakita ko eh, na parang yung point mo na bakit ako mag invest sa taon to. Possible na may connection sa loob na kinausap. Di ba? Kumbaga may nag-udyok. Oh, ano tayo? Ano tayo dito? Invest tayo dito. Tap natin sila. Kumbaga pare, di ba? Ikaw pre, Hmm. bibili ka ba ng, ano bang ano? Second hand Kung na ano. papipiliin ka sa labubu sa sa trolls, ba't ka bibili ng trolls? Inabutan Oo. ba yung trolls? Ay, nabot na ka pa. O, di ba? Yan ang labubo ng panahon namin, pre. Wait, ang grabe ka naman. Hindi naman nagkakalayo edad natin. Well, nalata ko na ba? 35 na ako eh. Medyo, sige, sige, sige. Medyo malapit pa nga naman. Nasanay ako kila Jasper na putang inang Jasper eh. And more than 10 years ako. Nag-iingat na ako magmula nung nasaktan ako nung isang episode na kasama ko si Jasper. Sabi, tang inang sakit. Ang layo pala nung age gap namin. Tangina. Pero ako, yun nga, ito yung isang fact na sinasabi ko. Huwag kayo masyado niniwala sa mga nababasa nyo sa Reddit. Oo. Madaming, Da. madaming, madaming masarap basahin sa Reddit, pero madami ako nababasa ng mga, yung parang ano, feeling ko ginawa lang ng mga taong wala lang magawa nung araw na yun na, puta, gawa tayong chismis. Parang Ang ganun. daming ang catfish dyan eh. Yung Hmm. chismis pa kaya. Di ba? Ang daming gumagawa ng mga theories nila dyan na hindi naman totoo. Ikaw, pre, ito. Ito, natanong na natin to dati sa podcast to eh. What's your puta price? Alam mo ba yun? Ewan ko Oo, kung catcher napangyan mo. puta pa rin. Oo, Oh. ano ko na yun eh. O, anong puta price mo para endorse o si Camille Villar? Or kahit Doon ako, sino. O sige, ito, wag si Camille Villar. mm, Una kong tanong, sinong pinaka-hate mo na politiko? Doon tayo kay Trillanes. Trillanes ang pinaka-hate mo. I mean, hindi naman hate dahil ano siya, more on parang yung pag tinignan mo siya, mainis ka. Hindi, pero yun na ba final answer mo? O meron ka pang pinaka-hate na Sino politiko? pinaka-hate na politician? Parang siya lang on top of my head siya eh. Kasi O, hindi naman sige. ako O. inclined sa politics eh. Sige, sige. O, Trillanes. Trillanes ang sa'yo. Ako, sasabihin ko sa'yo. Oo. Ang pinaka-hate ko, Marcos family. Mm. Hindi lang isang politiko, Marcos family ang pinaka-hate ko. O, ngayon. What's your puta price, pare? Lalapit sa'yo si Senator Sani Trillanes. Doon na tayo sa Me, 100M. mag 100M 100M. pesos. Ang Oo. tanong, yun na, kinukonsider mo na yung reality ha. Kasi Oo. syempre, tatanggapin natin, hindi naman tayo sikat. Oo. O-operan ka ba ni Sani Trillanes ng 100M? Siyempre hindi. Doon yung ko lang sasabihin. Siyempre, maglo-lowball siya pagkatapos na. Pero yun nga, sige. Oo. What's your realistic puta price? Magiging realistic yun. Malamang offer nun 1 million. 1 million. 1 1 million, di mo million. tatanggapin na endorse mo si Sani Trillanes? Hindi, siyempre. So, Anong 1 gagawin ko million? sa 1 million? Napaka ilang buwan lang sa 1 million eh. Pero pare, kikitain mo yung 1 million? Ang gagawin mo lang, putang i-endorse mo si Trillanes, oh. I-endorse mo lang. Mag-enjoy Bayaran ka mo lang kay ng Kong ilang TV, buwan. 50 million, pre, Kong TV yun. Oo, kung ako, ano. Siyempre, ako hindi pa rin talaga. Parang, Hindi pa rin. doon ako sa 100 talaga. Kung 100 iba ba, million talaga ang puta price mo? oo, siyempre, hindi naman, siyempre kahit may prinsipyo pa rin naman Hindi, ako. naintindihan ko, Mm. naintindihan ko. Mm. Hindi ko kine-question kasi yan ang presyo Ah, mo eh. oo. Pero ang ano ko, talagang In, matindi pa ah, lang bumibili ba ako sa'yo? Kasi 100 million ang puta price mo. Tawaran ka 10 million, di ka bibigay? hindi pa rin. Puta, Kahit may 50, iba siguro talaga 50 pa. ka. 50% ng bibigay mo 50 yan. Papayag pa ako. Pero alam ko naman hindi ako sikat, guys. Pero Oh, alam mo yun, sige, maganda yung disclaimer mo. Baka kasi oh, ngayon, puta, minumura ka na ng iba na, hindi ako oh, sikat, guys. Pero ang ina to si syempre, Masa, pilingero, 100 million, Trillanes. hindi ako sikat. Pero syempre, ang ina nga yung question, anong puta price mo? Ayun yung puta price ko, 100M. Pero kung offer ka ko, syempre, parang, alam mo yung value mo sa sarili mo yun. Sorry, hindi ako nagpapa-self-righteous dito. Yung, syempre, yung
Price mo sa sarili mo yun eh. Ako Ikaw, ano napaisip. ba yung sa'yo? Ikaw, ano yung updated mong sagot? Tangina, napaisip ako pre. Marcos family. Tapos nabanggit ko naman sa off-air kung anong pinagdadaanan ko. Oo, di ba? Offeran ka ng ano, 5M. Sabi natin 5M initial. Anong klaseng endorsement? Ano lang, Babanggitin lang dito sa show? babanggitin mo na sa ano, Dito sa podcast? oo, sa podcast. For ano lang, intro tsaka ano, tsaka ending, ganun. Mga tipong, mga kaibigan, Bongbong Marcos po. Yung para mga bingo plus na ano, mga para mga bingo plus O kaya na ano, ads. Imelda Marcos po, Imelda Marcos. Ay ano, hindi pala, Amy Marcos. Amy Marcos po sa Senado, mga kaibigan. Yung mga kaibigan natin sa Ilocos. Solid North tayo, guys. Solid North. Ay, speaking sa Kong TV nahuli Nahuli sino? na tumugtog sa event ng Solid North. Tapos naka-t-shirt pa ng Solid North. Mm. Kasi si Kong TV, ano notorious yan Mm. na DDS. Ah. Well, nung sinaunang panahon yung mga unang videos niya, meron siyang video na pinagtatanggol niya si Duterte. Mm. So, yung mga iba, yun ang ginagamit pa rin against him. Tapos, yun nga sinasabi na walang character development, na putang ina, hanggang ngayon daw, wrong choices pa rin. Ang dun mo minsan maano eh, social media. Like, yung paniniwala mo as tao, nagiging ano na, hindi, ang hirap na hiwalay sa character mo. Hmm. Di ba? Katulad ng ginawa na kay Kong. Pero kasi dyan papasok yung ang sinasabi ng iba, ba't wala bang choice si Kong kung sinong gusto niyang piliin? Mm. Actually, meron. Pwede niyang piliin kung sinong gusto niya. Ang problema kasi, si Kong TV ay isang influencer. Mm. So kung sino yung choice niya, malamang na mag-impluensya sa ibang tao kung sino yung boboto nila. Oo. Kaya nga sila binabayaran Kaya nga sila nag endorse. Kasi kung sino yung ini-endorse nila, kung ano yung ini-endorse nila, sinusuportahan ng mga fans nila. So kung si Kong TV gumawa ng maling desisyon, nasa desisyon ng tao kung susuportahan pa rin siya o hindi. Which is yun nga yung nangyayari sa kanya. Nagkakaroon ng backlash sa kanya yung ibang tao. Pero di ba dito papasok yung ano mo, paniniwala mo as human being na bakit ka maniniwala sa isang influencer? Wala ka bang sariling utak? Well, I mean, naiintindihan ko naman na influencer, that's why they're called influencer, but ano yung, parang alam mo, wala ka bang sariling personality na pwede mo, andun kasi ako sa ano nandun ako sa paniniwala na hiwalay mo yung artist sa person. Yung, di ba, laging tinutulig sa yung mga tao o yung mga artist dahil may ginawa sila, tapos ika-cancel sila. Parang, yung art sa artist, hiwalay mo yung art sa artist. I mean, ganun yung paniniwala ko. kaya lang pre kasi Mm. yung sinasabi mo wala ka bang choice as a human being. Yun nga yung Oo. choice mo Yun yung choice mo. Susundin ko ba tong pag-endorse yung mga sinasabi ng idol ko o hindi? Ang problema, minsan nga, mangingibabaw yung pagiging fanboy mo o yung bilib Mm. mo dun sa tao na yun. Oo. Walang problema. Again, sinasabi ko, walang problema ko yan yung gustong endorso ni Kong. Oo. Ang problema, yung clout na dinadala, yung daladala niyang responsibilidad kung sino yung endorso niya. Oo. Doon siya nahuhusgahan. Kumbaga ang sabi nga nila, for every for every action, may equal reaction. Tingnan mo Mm. ikaw, ayaw mo si Trillanes. Mm. Ayaw mo si Trillanes. At ang puta price mo ay 100. 100 million. That speaks a lot for yourself. Na hindi ka bibigay sa 1 million. Hindi, alam mo yun. Hindi Oo. pwedeng i-rate sa'yo na puta 1 million lang halaga mo. 100 milyon ang halaga ko para kainin ko yung pride ko at i-endorse ko yung taong ayaw mo. Ngayon, eto naman. Ibigay naman natin kay Kong. Baka naman gusto naman talaga nila sila Camille Villar. Oo. Ano yung Kasi, magsasabi sa atin na baka ini-endorse? Well, technically, hindi nga nila ini-endorso baka ano lang to collaboration, ex-deal lang. Ibigay natin sa kanila, nag-collaborate lang. Oo. Pero ang problema, kung nakipag-collaborate sila, dapat naisip nila na ito yung magiging balik sa kanila. Pero imposibleng di nila naisip yun. Matatalino yan. Ano yung may mga social media plans yan eh. Social media plans and social media social media plans and social media advisors. Oo. Hindi bobo yung mga yan na
tingin mo ba pre, sino bang medyo negative na ano na influencer? O yung mga tipong kaya nga hindi nakikipag-collab yan kila Makagago. Mm. Sino ba yung mga yung mga iba pang hindi masyadong ano ng internet? Ah, Rendon Labador. si Kaya hindi Andy, nakikipag-collab yun. yung mga yan kasi negative sila. Ito Mm. pre, nakipag-collab sila kay Camille Villar. Alam naman nila yung posibleng din nila alam ang perception ng internet kay Camille Villar. O kahit Kaso, sinong Villar. ang difference nitong collaboration na to, may pera tong collaborator na sinamahan nila. Or tong kinolab nila. Binigyan sila. Unlike Saka dun yung sa... Saka yung Sorry. main target, ikaw ba napanood mo yung collab ni V saka ni Camille Villar? Nakita ko lang yung, ano, yung photos eh. Yung photo? Pag Oo. pinanood mo yung buong video na yun, ang parang target nun is palapitin nga siya sa tao, which is Mm. palambutin yung image niya, palabasin na mabait siya, palabasin na tropa sila ni V. Kasi alam naman natin na pag nag-collab ka sa isang sikat na influencer, kailangan lumabas na close kayo. Mm. Pag naging close kayo, yung mga tao titingin sa direction mo na magugustuhan ka rin. Ibibuild talaga yung character for sure. Ibibuild yung character na, mabait to kasi tropa to nila ko. So malamang suportahan ko to. Pero ito masakit. Di ba sinabi nga, nabasa mo ba yung latest survey kung sino yung biggest spender? Isa siya, di ba? Dalawa ang biggest spender natin. At hulaan mo kung sino yung dalawa. Nasabi mo na isa, si Si Camille Villar. Villar. O Si sino yung isa? ano, Marcos. Amy At, Marcos. ah, Pero tingnan mo, nasan sila sa survey ngayon? Wala wala. sila sa Magic 12. So parang hindi sulit yung 50 million kung totoo yung 50 million, Kung pre. titignan mo in a way, hindi sweat. Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever, really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Other dun sa topic naman, yung survey kasi di ba parang ano rin yan, minamanipula rin. Agree and disagree at the same time. Oo. Agree ako dahil may mga survey firms na, kung sino yung nagbayad, syempre siya yung Di ba? lalabas na ano. Oo. Pero may mga survey naman na medyo quote-unquote katanggap-tanggap eh. Kaya ako medyo masama na rin yung loob ko na may survey eh. Kasi yun nga, yung parang nagmamind conditioning eh, di ba? Parang ang inisip mo kasi na dyan, bakit ko pa sasayangin yung boto ko kung ito naman pala yung sure na mananalo? Eh, di dito na ako sa sure, di ba? Parang Yun ganun yung yung mindset masakit. na mangyayari. Yun yung masakit. Na madami pa ring tao na ganun. Oo. Na, ay sayang lang boto ko. Guys, masayang yung boto nyo pag hindi nyo binoto yung taong gusto nyo. Yung yung ako, first and last boto ko, 2010. Teka, dito ka Di, pa rin ba sa Pinas bumoboto? O sa Japan? hindi na ako nag-absentee voting kasi yung huling first and last na vote ko, 2010, binoto ko si Gordon. Ay, Gordon. Oo. Transformers. Bayani Binoto ko siya. Fernando ba ang vice president mo? Hindi ko na matandaan sino. Pero si Gordon yung pinano ko noon kasi siya talaga yung, alam mo, makikita mo talagang may ginagawa, visible at the time. Hmm. Transformers din ako nun, pre. Yun yung pangalan ng grupo nila nun eh. Gordon Bayani. Gordon Bayani yun. Vice Yun. president niya si Bayani Fernando. Para sa akin, ang hula ko itong article na to, palpak. Mm. Walang legitimacy. Actually, ano eh, sinakyan na rin ng ano eh, ng Team Payaman. Mm. Nag-post si V na parang, tangina ko, binigyan ako ng, well, hindi ito yung exact wording ah, pero parang sinabi niya na, kung binigyan ako ng 50 million, magbebenta pa ba ako ng sabon ng Kipay saka ng Tite? Kasi Oo, nagbebenta siya syempre. ngayon ng ano eh, ng Titi soap eh. Oh, I mean, oo, syempre, man, ano yun eh. Parang paano mo i-declare yung 50 million talaga, di ba? Saan mo huhugutin bigla Pwede yun? mo resibuhan yun, pre. So, ha? Pwede. Nire-resibuhan yun. Hindi kasi syempre, di ba, ang kawawa dun yung yung nagbigay sila ng 50 million. Saan galing tong 50 million mo? Di Tangina, ba? Magbabackfire yan sa nagbigay. I mean, kasi di ba, 10 ako bahay lang sa subdivision yun, pre. kinaano ko lang to, kinukuha ko lang sa mga napapanood ko, di ba? Ay, yung mga money laundering. So, hindi ko sinasabi nag-money launder sila. Ah, Yung mga nag-money laundering, they will incorporate it sa legal business.
Hindi ko Pero alam. ikaw, Makoy, ano nga yung puta price mo? Hindi mo sinagot, updated puta price Ano mo. mo, tinakasan ko na nga. Kala ko makakaligtas na nga. Alam mo kasi yun nga, ang dami kong pinagdadaanan ngayon. Oh, Tangina, huhusgahan ako ng mga tao eh. hindi, 10. 10. 10. Pero alam mo ba't ko tatanggapin yung 10? Ah, Kasi alam kong hindi ganun kalakas yung bilang nung boses ko eh. Gets di ba? mo? Ah, Tangina kahit bayaran ako ng 10 million, puta hindi ako magdadala ng 2,000 boto sa kanya o 3,000 boto, 10,000. malay mo, Imposible makapagdala ako ng ganun. Kumbaga, ikakash in ko yung 10 million na alam kong wala akong naiambag sa kanya. ikaw siya yung may naiambag sa'yo, no? Oo, putang ina, parang makakuha man lang ako nung ill-gotten wealth, 10 million. Okay na ako. Ito ang tunay na ano. Ito ang tunay Talyano. Kumbaga, yun yung na-scam ko si Marcos na tangina niya, ito, akin na yung 10 million ko. Kakampanya ko kayo pero ito lang naman makikinig sa akin eh. So, lahat ng yan, tatawanan lang ako eh. Saka nagbili na rin naman ako sa Machong Chismisan matagal na. Ang bilin ko dito, oh guys, mag-endorse, baka dumating ang panahon, mag-endorse kami ng politiko, huwag nyo na lang iboto. Pero tatanggapin namin yung Nang swindle ka pa. kung matagal na kayo nakikinig ng Machong Chismisan, alam niyo yung sinasabi na namin, oh, pag nag-endorse kami ng politiko, huwag niyo iboboto ha. Para kumita lang naman kami. May pangangailangan din kami, guys. Mga ganun. Oo, tangina. Kung ngayon, kung ayaw niyo mag-endorso kami ng politiko, eh, Patreon. Patreon.com/machongchismisan. Oo, tangina. Presyo ng isang milk tea lang, guys. Ayun yung pinakamababa. Ano yung pinakamataas mo? Yung ano, presyo ng 10 milk tea. So, sa iba, Presyo, barya lang eh. ang presyo ng isang milk tea. Ang Sa isang sobrang milk tea, di mura, ba, pati si 100? Masa magpe-Patreon na yan. Di ba ang presyo ng isang milk tea, 100? Tama ba? O 150? 125 yata. 125. 125. Oh, ganun lang. Murang-mura yun, pre. Pero ikaw, sige. Oh, yun, nasabi na natin yung puta price. Sino yung politiko na i-endorso mo nang walang bayad? Endorse ako ng walang bayad. Yung talagang Ang, tipong pagtatrabahuhan mo na kung, maglalaan ka ng oras. kung tatakbo talaga, kung currently na tatakbo si Gordon, talagang siya i-endorse ako. Ah, Paano ko? Gordon ka talaga. Gordon. Kasi siya yung, at that time, yung after ng mga controversy lumabas sa kanya, siya yung paniniwala ko talaga dating mag-aano talaga, yung maayos na maging presidente talaga. Kaya lang Kasi, retired na kasi si Gordon eh, no? uh, Nag-retire na. Hindi na tumakbo ulit. hindi na, after nung last Senate, ano niya. Ang daming mga nagmumotorsiklong magagalit sa'yo, pre. Yung mga hater ni Gordon kasi nga yung huli niyang nilabas yung sa doble plaka eh. Ah, pero yun siya lang talaga yung naisip ko. Kasi wala, hindi talaga ako political yun. Kasi nga yung ay, hindi ko alam kung nabanggit ka na dito before yun, na hindi ka tatakbo as politician kung wala kang agenda. Kung wala Totoo kang, naman. kung wala kang gustong mag-gain. Kasi kung gusto mo lang talaga tumulong, edi mag-NGO ka. Magtayo ka ng Totoo. NGO. Kaya kalokohan yung mga Willie Revillamin na tumatakbo eh. Tangina. Alam mo. Willie naman ilang taon ka ng quote-unquote tumutulong, ba't ngayon ka pa magsesenado, di ba? Oo, yung Hindi mga mo ba ganyan tao. magpa-plot twist yang si Willie na parang Rosmar na magwi-withdraw o Ah, tuloy-tuloy yan? ah, hanggang kailan ba pwede mag-withdraw? To the last day. To the last day, pwede ba? Oo. Feeling ko ano yan eh, yung mga magwi-withdraw yan pag nakita sa survey, wala na talaga. Ah, oo. Kasi yung may mga ano lang yun, may mga market lang yung mga, 'di ba? Eh hindi naman lahat ng matatanda. Ikaw pa rin ang gusto eh. Saka ano, medyo, kumbaga siya yung Kong TV ng television eh. On Oo. the decline na si Willie eh, di ba? Parang Kaya, kita mo nga yung show niya hindi na ganun kalakas eh. Pero kilala pa rin siya, pero mm, hindi na siya yung kung parang kung ako eh kung Willie Revillamin ng 2010 yung mga yung prime niya, prime o Willie. Willie Revillamin ba 2010 ang prime? Mga 7, 8 ganata. Oh, Yung puto. yung Baka Wawawi. presidente pa, kahit presidente pa takbuhan niya nun, makamanalo pa siya eh, no? Mga vice, kahit vice. Mga Mm. vice. Ay, oo, pre, kung Vice, medyo sigurado siya nun. Sure yun kasi naman dami niyang fans nun eh.
Oo, pre. Parang anything that he touches during that time turns into gold eh. Oh, Ganong level si Willie Revillame dati. except lang yung Stampede. Putang ina, gago, pinasok pa yung Stampede. Ang puta. Cut na lang, guys. Gold naman daw yung casket. Gago talaga tong si Masi. Pinakat ko na. Hindi na, walang cut-cut dito, gago. Hindi kakat yun. Ang tingin ka ni Willie. Ang tingin niya. Bigyan kang jacket, gago. Ayun. Wala. Ikaw, sige, balik ko sa'yo. Sino ang i-endorse mo na libre Alam mo na naman talagang ngayon. gagastos ka rin para sa ano? Ako naman, alam mo naman ngayon. Ako gusto ko maging senador si ano eh. Iya lang dito muloy ng senador si Chel Jokno eh. Hindi Mm. tumuloy eh. Nag-congress ano eh. So yun. Actually, nung last election, naglagay pa ako ng poster nila Chel Jokno dyan sa labas ng bahay. Yan. Pero Chel Jokno, hinayang na hinayang ako na hindi pa nagiging senador. Sa panahon na meron tayong Bato de la Rosa, may panahon na may Bongo tayo, may Bong Revilla tayo, Lito Lapid, Robin Padilla sa Senado. Sobrang sakit na wala tayong Chel Jokno dun. So ako Chel Jokno yung talagang gusto ko mapunta sa Senado na unfortunately sa Congress mas malamang siya manalo ngayon. May party list yata siya eh. What's funny sa ano, sa politics, popularity vote pa rin talaga, hindi sa Ay oo, credential. hindi mo nga rin masisi ngayon sila ano eh. Sila Chel Jokno, saka sila Bam Aquino, sila Kiko Oh. Pangilinan na supposedly is fighting for yung kumbaga maging maganda yung tingin sa politika pero napipilitan pa rin silang sumayaw, Oo. napipilitan pa rin silang mag-TikTok dahil Nga. yun yung laban eh. Kailangan mo mapansin. Kailangan mo mapansin. Medyo So, nag-cringe rin ako yung sorry sorry kung maano ka dito. Medyo nag-cringe ako na they are doing like the dance sa TikTok sa mga Tigalasal para lang no to choice top eh. yung market. Oo, To yun be nga eh. honest ako, nagki-cringe din ako. Kaya lang may napakinggan kasi ako interview eh. Gusto nila mag-serve eh. Kumbaga, Have to it's a really. part of the pill that they have to swallow. Oo. Kasi kung trinay na nila dati na ilaban ng patas eh, yung the dignified way of doing it, Wala. hindi na nanalo eh. So kailangan nila talaga matap yung certain market na yun para kumbaga, alam mo yung kasabihan na minsan kailangan mong hawakan yung tae para malinis mo yung inodoro. Oo. Ganun yung ginagawa nila ngayon eh. Yung isa nga nagbudots lang, di ba? Nasa O yun nga puta, isipin mo, si Bong Revilla, nanalo ng eleksyon na walang platapormang binanggit. sumayaw Nagsayaw lang lang. ng budots. Ganon kalupit si Bong Revilla. 'Di ba? Idol. Tapos ang sagot lang ng iba dahil pogi. Oo, ay puta naalala ko yun. Napakasakit nun. Pogi ni Bong Revilla. Pero yun, papangatawanan ko. Actually, baka bumaksak pa nga ako ng 1 million eh. Yung sa quota price ko kay, ano. Kasi nga alam ko, hindi ganun kalakas Mm. yung market ko. Hindi ko alam kung maganda yung sinasabi ko na yun kasi baka walang pumasok na commercial dito. Hindi, pinag-uusapan lang natin dito is puta fly sa politiko, guys. Hindi kasi isipin nila puta, wala naman pala akong pag nag-endorse yung Makoy, konti na pala makikinig. Meron niya, meron. Nakala niyo lang yun. Pero patay na 1 million, no. Kahit parang ang sakit. Kasi tatandaan ko pa rin nung bata ako, pangarap ko makita si Imelda Marcos sa labas eh. Ah. Imelda o kaya si Bongmo. Tapos sisigawan ko lang sila na magnanakaw, magnanakaw. Yun yung gusto ko maganap dati. Ang ganda ng setup mo eh. Parang pamunta ka sa fan, bigla sumigaw Yun na. yung gusto ko mangyari na masigawan lang sila ng magnanakaw right to their faces. Pero alam ko madami nang gumawa sa kanila nun or sawang-sawa na sila sa ganun. Pero yung satisfaction man lang na Na nagawa. masigawan sila. Wala, hater talaga. Ewan ko guys kung kayo fan kayo ng mga Marcoses. Bakit? Pero ako, hater talaga ako ng mga Marcoses. Pagkatapos ko nabasa yung mga nababasa ko na facts about sa kanila. Yung sa akin about politician, like in general, bakit kayo nagiging fan ng politician? Di ba? It's their work. Pero kasalanan ng ano yan eh. Ako itong mga nangyayari sa atin ngayon, yung mga tawagan ng dilawan na yan, saka mga Mm. ano, ang nagpasimula niyan, ABS saka GMA.
So, media na pala ng Media Oh, Wars. yung kapuso-kapuso na yan. Diyan nagsimula yung division na yan eh. Tapos mas na-heighten lang yan during Duterte's time. Mm. Yung time na yun nga yung hinati din, Ah. yung mga dilawan pala kayo eh. Tapos yung mga DDS. Kasi ewan ko kung natatandaan mo Masa. Nung panahon nga nung sinabi mo binoto mo si Gordon. Ah. Kung binoto mo si Gordon nun, tas sino ba kalaban niya nun? Ano, Marojas? si Marojas? Ninoy. Yung Maroas, Ninoy. Ay, Noy, Noy, Noy. Noy ba? Ayun Noy, oh. Noy. Nanalo siya At, yung, ano eh, 2010. oh, ito. Kung nalaman ko na supporter ka ni Gordon nun, supporter ako ni Ninoy, hindi tayo mag-aaway nun eh. Oo, hindi. Di ba nung unang panahon? Oh, ano lang, mag-aanuhan lang kayo ng credentials pero Oh, hindi kayo pre, mag-aanuhan. pre, sinong binoto mo? Oh. Gordon. Ako, Noy Noy. Tara, Oh. inom tayo. Eh Oo, ngayon, ganun. Ganun lang, ganun lang. pre, sinong kampanya mo? Ano ako, pre? Bongbong. Eh ikaw, Oh. ano ako, pre? Sara ako eh. Tanginan yung mga DDS kayo eh. Mga DDS. Putang ina niyo. Kayo, mga ano kayo, mga bangag kasi kayo eh. Magdana ako. Ngayon, I think it comes talaga sa ano, sa media, sila yung nag-heighten talaga. pero hindi na kasing tindi dati. Oo. Kasi nagkaroon ng height dati na talagang ang social media, sobrang political dati eh. O ano lang Divisive. ba, nabago lang ba pre ang ano ko? Nabago lang ba ang algorithm ko? M- Nakikita mo pa- pa rin ba yung mga ganong level dati? wala rin sa algorithm, never na ano, sa algorithm ko yung mga DDS. Nakikita ko lang sa Cool Pals before. Pero yung like sa ano, yung nag-aaway sila sa ano, sa like sa comment section, nagbabatuan sila ng mga words na kung ano man, but never ko ata nakita or and I mean ano lang to nung before pa ng DDS ano. Siyempre makita mo sa ano yan, sa balita yan eh. Pre, may naisip pala akong tanong. Ano? Ito. Kasi 'di ba sabi mo kung TV, B, yan dyan yung Ah, sulit yung 50 million. ah, Kasi iboboto sila ng mga fans ni Kong TV. ah. Sinong pinaka-idol mo sa lahat, pre? Idol ko na ano ba to in terms of influencer or Sige, influencer. Sinong pinaka-idol mo influencer sa lahat? influencer? Yung talagang talagang sinusundan mo talaga. Idol na idol mo. Yung Sino medyo ba? pag nakakita mo, di pwedeng di ka magpapa-picture. Sino nga ba? Parang wala ako. Sino ba? Parang naisip ko lang sa isip ko agad sa ngayon. Siguro Bong Nebriha. Idol mo si Bong Nibriha? Hindi, yung parang pag nakita mo pa picture, pero yung, kasi di ba yung ano, hindi naman siya idol na susundan mo yung mga words niya. Hindi, hindi, hindi. Nasa, Mali ano ba? yung, mali yung intindi mo eh. Naisip ko. Sorry. Ano? Yung Yung level nila idol. kong TV. Yan. Ah. Sino yung social media influencer na idol mo na parang puta pag nakita ko to Kong TV oh. Bukod sa akin Okay, ha, okay. alam ko Ah, naman idol mo ako. Hindi joke. Pero wag mo masyadong ilabas dito. sige, sige, sige. Pero Si sino yung ano, sa ngayon, siguro ano, gusto ko lang, ano ba, sino ba? Ang naisip ko lang kasi gusto ko makita si Malupiton kasi oh, yung kalokohan, yan. kalokohan niya na ano, mga nakakatawa. Malupiton. Mm. Kasi malupit. Malupit naman talaga si Malupiton Oo. eh. Mm. Idol yan, magaling. Ito pre. Malupiton, idol mo, di ba? Oo. In-endorse ni Malupiton si Trillanes. Boboto mo si Trillanes. Hindi, syempre hindi. Yun yung punto ko. Oo, hindi pa rin. Yun Yun yung sabi nga sa'yo kanina, di ba? mm, Ano, parang hihiwalay mo yung art sa artist. exactly. Yun yung punto ko na gusto ko Mm. Hindi mo may transcribe yung putang ng ilang milyon. Palagay, bigyan natin ng Mm. 20 million followers kunwari si Kong. Ah, Hindi ah. magiging boto yun. Yung iba pa doon, Number ano one, ba eh? hindi lahat ng 20 million na yun active. Hindi lahat yung 20 million na yung legal voters. Exactly. Hindi lahat ng 20 million na yun legal voters. Hindi lahat ng 20 million na yun active. Mm. At hindi lahat ng 20 million na yun diehard fan. Ah, Palagay mo nang may 5 million o 3 million na diehard fans doon. Tinanong kita, in-endorso ni Malupiton si Trillanes, boboto mo? Hindi. hindi. O sa 3 million, palagay mo na
Yung hindi boboto doon is 1.5 million. 50 million para sa 1.5 million votes. Ang nakita ko na lang na sigurong ano dyan, counter argument is hindi na yung tipong ano eh, hindi na yung tipong iboboto mo, yung i-influence mo to boto, influence mo to make ano, parang gagawa ka ng ano ba tawag doon? Yung ugong-ugong ba? Tama ba yung term na yun? Parang gagawa ka ng ano, ng tunog or like ingay ganon. Siyempre, sa isang household, pag-uusapan yan, pag-uusapan ng mga magkakaibigan yan, di ba? Pag-uusapan sa podcast. Yun, di ba? Di ba? Parang ganun yung naisip ko lang na hindi titignan mo siya sa face value na yung titignan mo yung face value ng will it translate sa votes yung out of those like sabi natin 10 million. Hindi, pero yung it will make it will create something, di ba? Yun lang yung naisip ko. But still, yung sinasabi mo na yung point na mag-iboboto mo ba dahil in-endorse lang ng idol mo? Basta ako, ang suggestion ko, guys, putang ina, please. Bumoto kayo ng maayos this coming election. Alam, ito palabas na yata. Ewan ko kung by the time na ilabas tong episode na to, na ilabas na yung bagong pakulo ko. Meron kaming series na gagawin dito. Ang tawag dito ay Breakdown. Ito ay isang malalimang breakdown ng bawat kandidato sa senatorial election. So nai-record na namin yung unang episode. So di ko alam kung kailan, kung ano mauuna ito yun. So abangan nyo na lang yung art card sa page. Tapos yung unang episode. At yung unang episode nun ay abangan nyo na lang. Basta nai-record na namin. Sino kasama doon si Madam LP? Si Aling Leonie saka si Ikes dun sa unang Mm. episode ng Breakdown. So, madami pa yan. Halos lahat ng basta hanggang umabot ng election, i-breakdown namin lahat ng ano ng senatorial candidates. Yan. Hindi kayo lalabas ng ano, senatorial lang, hindi kayo lalabas ng like mayor or ano. Masyado kasing ano pag mayor eh, parang Ah, ano, para makarelate lahat, puta. okay. Sabihin nila, baka National pag-usapan dapat. namin yung mayor dito sa Baliwag, puta eh. Sabihin nila sino ba 'yun? 'Di ba? Oo nga naman. Anyways, ano, Masa, sinong mga may show ka ba na gusto i-promote, Masa? Ano lang, Cool Pals Tour. Yan, ano kayo, kung nakikinig kayo ng mga Chismis at Cool Pals fan kayo, nanonood kayo kasi may Cool Pals Tour tayo sa Tacloban, Cebu, at Loba. sa Baguio. Yun, sama ako sa ano, sa pupunta ako sa Cebu. Kita nyo guys, matay na nasa Japan ngayon pero uuwi para mag-show sa Cebu. Mga angat buhay foundation. Kaya 100 million ng puta price. Kayang tapat. Oh, ito. Idol mo Cool Pals, di ba? Ah, O, paano kung legit na in-endorse ng Cool Pals ang BBM? hindi pa rin. Hindi pa rin. Exactly Kahit, my point. Di ba? siyempre, doon ka pa rin sa ano mo, prinsipyo mo. Hindi, paano kung kunwari, kinausap ka ni James. O, tangina, Masa. Total, Masa, ni-rape naman ng mga lolo mo yung mga lola namin. Baka pwedeng iboto mo yung ano, Hindi, BBM. hindi pa rin. Hindi pa rin. Tanggal ka na sa lineup sa Cebu, ah. Okay lang. Anyways, batiin ko lang yung mga kaibigan nating podcast. Nandiyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimiology Podcast, yung 25% podcast ni Jasper. Nakasama ko si Jasper. Nanood ako ng open mic nitong Oh, nakaraan. nakita ko nga. Oo, Dumayo ka ng ano ha, nakakatuwa. hindi, na-scam ako ni ano eh. Na-scam ako ni RJ. Ano kasi sabi sa akin ni RJ ng Kislot Chronicles Podcast, pre, manood ka naman ng ano, ng open mic namin ni Jasper. Sabi ko, syempre, pre, pupunta ako dyan. Saan ba yan? Tapos sinabi niya yung lugar. Akala ko BGC lang yun. Nung papunta na ako, tangina, bakit nasa Muntinlupa to? Nadali ka na. Total, nagpaalam na ako sa misis ko, tapos nagpaalam na rin, nakasabi na ako ng okay RJ. Siyempre, ano, suporta tayo sa mga kaibigan natin. Anyways, ayan, no? So, 30-40, pa rin, napatunayan ko, napaka-pogi pala ni, ano, Jasper sa personal. Hmm. Hmm. Ano pa yun ha, nung long hair, pogi, mas pumogi Oh, nung mas naging pumogi, gupit pre. Oh, nung pre, gupit binata. pang boy next door. Kaya gusto ko i-guess ulit si Jasper para makakuha ng market eh. Anyways,
Andyan din yung 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, yung Fanboy Chronicles Podcast, Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Hood Podcast, saka yung Arya Podcast, yung mga kaibigan natin dyan sa Arya Podcast. Uy, Arya, mag ano ka na, mag Patreon ka na. Nakakailang bati na ako sa'yo. Buhangin Brothers. Ay, yung Buhangin Brothers Podcast, saka yung Minimum Wage, Maximum Wage Podcast, Kislot Chronicles Podcast. Yan, yung pinaka-paborito ko sa lahat. Siguro by the time na lumabas to, nakabalik na si Camille, saka si RJ sa kanika nilang mga bahay. Sobrang saya na nakilala ko Si sila Camille ata personal. nakabalik na eh. Nakabalik Ah, na. Hanggang, pare, hanggang chan ko lang ito si Camille. yung biroan nga namin, ginagawa siyang keychain ng boyfriend niya. Oo, pare mukha siyang labubo ng asawa niya. Anyways, shoutout nga rin pala sa mga Patreon natin. Siyempre si Darwin Bosuego, si Jun Magpuyo, si Jimbo, Camille Licerio, si JM Kayabyab, si March D, si Joey and Maravilla. Saka siyempre yung Hobby Podcast. Masa, Mm. may napapansin ka bang bago sa akin? Ha? Pa. Ay, yung balbas mo ba? O yung Yung skin? sobrang, parang nag-lose ako ng 15 pounds, mahigit. Actually, 20 Ah, pounds na pala by this time. 20 pounds na yung na-lose ko. At alam mo kung paano, sinong pa. tumulong sa akin para Si, maabot ko yan? sino yan? Sino yan? Siyempre yung Ketorific PH. So maraming salamat sa suporta at Ketorific PH sa pagsusupply sa akin ng aking keto goods na Mm. tumutulong sa akin sa aking weight loss journey. Bukod siyempre sa keto, sinasabayan ko ng proper diet and exercise. So, yun nga, nag-lose na ako ng 20 pounds magmula nang nag-start ako. Thank you na marami, Ketorific PH. Check out nyo lang yung page nila. It's Ketorific PH sa lahat ng social media pages. Pero kung nasa Metro Manila kayo, pwede kayong magpunta sa Grab, tapos search nyo lang Ketorific Paano PH. yun? Paano yung ano nila? Like, they will give you a plan talaga for the day or bibili ka lang sa kanila? Pwede ka bumili sa kanila ng mga keto products. Keto Ah, products. So, yun. Ketorific PH. Check nyo lang yung page nila. Madaming keto products dyan. Para hindi na kayo manap sa iba. Nakacentralize nyo dyan. Meron silang mga luto na, meron silang mga product na kayo yung gagawa. Yan. Saka syempre, yung patron ng mga Patreon, walang iba kundi si Len Mackenzie. Maraming salamat. Kung nagustuhan niyo yung madam. aming podcast, pwede nyo kami follow sa Spotify. Please guys, click nyo lang yung follow sa Spotify. Napakalaking tulong na sa akin yan. O kaya Rate sa nyo na rin, social media. guys. Ano na, sorry? I-rate na rin. Ayun, i-rate nyo na rin sa Spotify. Utang na loob para makatulong sa stats. At saka follow nyo rin kami sa amin sa mga social media platforms. Ako, Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. At Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. At kung marami kayong pera at gusto nyo kaming suportahan para makagawa pa kami ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com/Machong Chismisan. Yan ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Maraming salamat, Masa, sa pagsama. Thank Ay, you. teka. Thank you, Mako. Bago pala yun. Ano yung last take natin Ah, dito? Ikaw, last pre. take. Kasi ito yung dadagdag ko eh. Palagay na nating tinanggap nila kung yung 50 Mm. million na yan. Though blind item nga yun. Pero kung Ah, palagay natin tinanggap, huhusgahan mo ba sila? hindi. They're doing it for, ano eh. Kasi kung totoo, ginagawa nila yun, hindi lang para sa sarili nila, para sa mga anak rin kasi nila yun eh. Lalo na nga may anak na sila. 'Di ba? Pero Parang, hindi ba yun betrayal of trust ng mga followers nila? parang, kasi diyan mo maano ngayon na sino ba talaga yung nagtitiwala sa'yo or nanonood para sa content mo. Hindi dahil sa belief mo. Hmm. Ako ang hula ko dyan. Parang parehas nung sa'yo. Ah, Hindi ko sila husgahan doon sa pagtanggap nila ng pera dahil posibleng naghahanda sila sa future. Kasi nga, yun nga, they're also in the decline. Though malakas pa Mm. rin naman sila pero hindi na kasing lakas dati. Mm. Pero kumbaga yung paniniwala ba sa mga pinagsasabi nila, medyo mapapaisip ka na. Kasi syempre parang, okay, nag-endorso ka ng isang taong kinamumuhian ng karamihan na tao. Well, ako personally, medyo nasusuka rin ako doon sa group, sa taong ini-endorso nila. Di umano, medyo mapapaisip ako kung ano. Pero may enjoy ko pa ba yung vlogs nila? Ako parang may enjoy ko pa rin eh. Pero Mm. yung mga paniniwala nila, baka magbago. Yung Ah. pagtingin ko sa kanila, pagdating sa paniniwala nila. Ayan, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin si Masahiro Nyoka, straight from Japan, na lagi nagsasabing, Huwag kayong tanga. Bumoto kayo ng tama. Yun lang. at ako naman po si Makoy para your showbiz pro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho,
Chismoso. Thank you, Have a guys. great day, everyone. Bye-bye. Flip! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.